558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Tuloy ang mga naglalagablab na balita ngayong masarap na pananghalian mga kasama. Pangalan po ni Weng ako si Buddy. Piniimbestigan na ni PDEA Director General Arturo Cacdac ang insidente ng barilan dyan sa loob ng compound ng ahensya na kinasasangkutan ng dalawang ahente nila. Layon daw nitong makumpirma kung accidental firing ang nangyari kagabi sa pagitan nila PDEA Agent Ryan Mabasa, Bello at Julius Poro. Una nang isinugod sa East Avenue Medical Center si Bello matapos na aksidente raw mabaril ni Poro habang nililinis ang kanyang service firearm na kalibre 45. Hindi kumbinsido si Director Cacdac dahil may balita na madalas mag-away ang dalawa hinggil sa ng partehan sa nasamsam na droga. Kapag may nire-raid, sakaling mapatunayan may barilan, posibleng maharap sa kasong administratibo at matanggal pa sa serbisyo ang dalawang ahente. Sa 558. Sa Batangas, suli pong panonood na ng Liga ng Basketball ng isang barangay chairman ng Molinete sa bayan ng Laurel matapos siyang pagbabarilin kaninang umaga lamang mga kasama. Papawi na mula sa panonood ng basketball game sa bayan ng Balete si Roberto Garcia. Si chairman sakay ho ng motorsiklo ng tambangan na hindi pa nakikilala ang mga suspect. Dead on the spot ang kapitan matapos magtamo ng mga tama ng bala na M16 Armalite rifle. Hindi pa mabatid ng pulisya kung sino nasa likod ng krimen at anong motibo. Kasabay niyan ay bumuo na rin ang Special Investigation Task Group, ang Batangas Police A, natututok po sa nasabing kaso. Naglalagablab na mga balita. DZXL. Ulat Palaro. Tatangkay ngayon ng Davao Lady Aguilas. Ang paglapit ho sa quarterfinals sa nalang pagharap sa Perpetual Help Lady Altas. Ito siya Shakespeare League 11 First Conference sa The Arena dyan sa San Juan. Ay tutumbok ho mamayang alas 2 ng hapon ang laban ng dalawa. Una nang nagpagit ang gila sa mga Davao Bay School selection ng talunin ng Lady Tams. Kami yun sa Pool B Prelims. Samantala sa alas 4 ng hapon naman maniniguro sa huling quarter slot sa Pool A ang College of St. Benilde Lady Blazers laban sa Baguio Bay St. Louis U Lady Navigators. May 1-2 record ang CSB kasunod ng back-to-back losses nito kontra Ateneo Lady Eagles. Pag DZXL kaya yung volleyball team, ano ang pangalan? Isip nga kayo. DZXL Showbiz Balita. Tapos si Loli. Now vamos everybody, you know we're in a hurry. Arriba, Pasobra yung malat niya sa pag-host ng party ni pati yata birthday ni Conde. Siya na rin yung nag-host, no? Grabe. Miss Candy is always around. All around. Hi, Miss Candy. Good afternoon, Papalicious Buddy. Good afternoon sa ating lahat dyan, mga chatters, mga ka-tribe. Hello po. Good afternoon. Uy, happy birthday kay Miss Conde Bata. Grabe na to. Marami naghihintay sa kanya. Grabe. Nakalinyada na lahat ng mga handain dito at lahat ay nag-aabang sa kanyang pagdating. Pero totoo yung kasabihan na hindi na baling, hindi makarating. Basta. Ang may birthday. Basta mauna yung pagkain. Happy birthday, Conde. Happy birthday, Cons! Nako ha, ang dami-dami naman nilang mga celebrators. Last day, yesterday. Yesterday. Papa Weng. Kasi naman si Conde. Yun naman, iba si paring Weng, parang ako din lang yun. Hindi bali nandito kami. Oo nga, basta presensya ninyo, importante. Bakit
Ganun naman yung my birthday. Idol Ted, good afternoon. Lilipas din yan. Correct. Ganun talaga yan. Sige. Isang araw lang yan, kayo naman. O, Sus, tapos? ano ba? So, nakaparada na ngayon yung Nakalinya mga na nga pagkain eh. doon. Oo, kulang Kaya na lang yung magbo-blow ng cake. Nakakawala talaga sa ano yan. Oo nga, kaya nga Sarili. talagang kala mo mga nag-aabang ng resulta ng bar exam. Ba't hindi pa, Kanain. hindi pa ba, Atakihin. wala pang go signal? Hindi pa, wala pang go signal. Sige. Oo, naka-red alert pa siya. Alright. Okay, habang naghihintay tayo, ito mo natin showbiz ngayong tanghali. Anyari? Eto ha, si Chris Aquino, nagpagupit ng super short hair. Ay, oo nga, no? Oo, grabe talaga. Super talagang tad-tad talaga yung buhok niya. From her long hair, naging short hair na ang peg ngayon ni Miss Chrissy. Nag-Alasara Hieronimo din siya. Oo nga, no? Pero matindi pa Mas doon. maikli pa pala. Parang naging ako ni Kapuna. Oo. Ganun ang peg niya. Hey, attorney. Yes, graphic Idol na ka to. namin. Yes. Oh, kasi napapanahon lang din naman yan ngayon dahil summer season. Tama. Kaya ganun ang mga gupit ng mga ilang celebrities today. Magulat na lang tayo kung Yes. nagpakalbo sila. Kasi lalong Diba? yan, grabing Short lang. revelation talaga yan. Ano bang nangyari? Ano nangyari sa'yo? Nagpakalbo ka? Ba? Ay, nasurpresa ang mga naka-sighting sa bagong look na short hair ni Miss Chrissy. At say niya dito ito raw ang pinakamaikling gupit niya sa buong buhay niya. O di ba, why not? May bulong-bulungan na sumunod dyan. Ang chika, ito raw yung kaya raw nagpagupit itong si Chrissy dahil Kailan daw? naudlot daw. Ang? Parang nawalan daw hindi na pinush ni Mayor ang panliligaw sa kanya. Si Mayor B? Oo, kaya nagpagupit. Ganun ba talaga kapag... So hindi na sila? Parang hindi... Yun ang bulong-bulungan. Yun parang ang Grabe bulong-bulungan. Wala pang kumpirmasyon. Uy, nandito na si birthday girl. Nako ha, manda ka mamaya pagkatapos sa amin dito. Ayun. Yun lang naman ang bulong-bulungan. Wala pang kumpirmasyon kung ano ba talaga. Pero sabi daw ni Chris, ayaw na daw niya ng mga heartaches. Time for a change daw. Kaya minabuti niyang manahimik muna sa mga ganong usapin. Ay, very good. Nako, grabe. Sige nga. So, Tingnan natin. hanging pala ngayon kung talaga Hanging. sila. Yes, talaga naman. Dahil picture pa lang naman yan. At saka Okay. yung mga nakikita sila sa mga, labas-labas. Talagang iba talaga pag Grabe. sila ang gumawa ng story tuloy. Gumawa ng ng eksena. Correct. Grabe na to. Sige. Sige, yan nating latest showbiz chika ngayon tanghali ng Martes. Talagang parang papabads. Parang feeling ko ano pa rin Holy Week. Ikaw? Oo. Bakit? Ang kamalay ng Yung paligid? Ng paligid. Oo nga. Diba, di sasaya na yan pagpasok natin sa loob dahil may naglalafangan na. Happy Nga, birthday, Miss Conde Bata! For you, ha? Nako, stay beautiful as you are. Okay, we love you so much. Ito pa rin po nag-iisang Daldakila sa pangalan pa rin po. Sa ngalan pa rin ni Miss Lollipop. Ito pa nag-iisang Daldakila, Miss Candy Tatak. Thank you, Miss Conde tuloy. Miss Candy. Gaspang Himana. Manang. Andini na. Idol mo. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Okay, magandang tanghali po sa inyo lahat. At ito na po ang ating balitang panghimagas. Galing pa, direct from China. Isang lalaki ang nais makipag-divorce sa kanyang asawa ang nabigo dahil sa hindi nito maalala ang pangalan ng kanyang misis. Baya kalain mo yun. Bang klase. Bigo siya, bigo, ha? 35 taong mag-asawa sina Mr. Huang at Miss Lee na taga Ningbo City, China's Zhejiang Province. Ang mag-asawa ay palaging nag-aaway dahil si Miss Lee lang daw ang palaging nag-aasikaso sa kanilang bahay dahil palaging wala ang kanyang mister. Nang dumating ang divorce papers, hindi pinirmahan ni Miss Lee ang papeles dahil sa mali raw ang pangalang nandun at hindi raw siya yun. Ayun. Ayon naman kay Mr. Wang, hindi niya masyadong maalala ang pangalan ng kanyang misis. Kaya ang kanyang sinulat ay yung katunog na lamang nito sa dialect nilang Ningbo. Ayun. 35 years na anong pangalan mag-asawa. ng misis? Misteryoso? Miss Lee. Malu? Ali? Lee. Okay.
35 years na mag-asawa, hindi kilala yung asawa. Pambihira. Baka may amnesia naman to. Ano na kayo? Ay, nako. Yan po ang balita pang himagas ngayong tanghali. Hatid kayo ni Misteryoso. Happy birthday to you, Miss Conde Bata. Kita mo na yan. Thank you. I love Pwede ka you. na. Lumafang ah. Thank you, Mr. Kain Yoso. na na. 35 years magkasama? Ikaw pala. Asawa pala kita, no? Bang klase talaga. Oh, yeah. Ay, PCSO, thank you po sa PCS sumasama. Tuloy-tuloy lang ang pagsuporta ho ninyo sa nila Bingo Milyonaryo at samot-sari pang klase ho ng legal na laro, ha? Ang Suertres pala ngayong morning, 11 a.m. ay ang tumama ay parang himpilan ng DZXL. 5-5-8. Kita mo na yan, 11 in the morning kanina. Good morning! Suertres, congratulations. Gano'n ba tinatamaan dyan? 4,500 per play sa Suertres. Ay, sige. Masaganang pananghalian, everybody. Bigla nawala yung mga tao sa paligid ko. Susunod na tayo. Naglalagablab pong balitang tatak RMN. Inyong napakinggan sa DCXL 558 mga kasama. Ngayon pong Martes, Abril Busog 22, 2014. Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Sa ngalan po ni Weng na Pride and Zamboanga. Hindi po lahat dito ay tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.